inyong Bible. 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 8. 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 up to 8. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him, that ye be not shaken, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that the man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Verse 5, remember ye not that, when I was yet with you, I told you these things, and now ye know what withholden, that he might be revealed in his time. Verse 7, for the mystery of iniquity that will already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Okay? Verse 8, last verse. And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Balik kong basa sa Binisaya, mga igsoon, padung sa sugod sa verse 1 hangtod sa verse 8. Chapter 2, 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 up to 8. Karon gipang yupo namo kaninyo mga igsoon, may tungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Kristo o sa atong panagtigom ngadto kaniya. Dos, nga dili ninyo libugod sa madali ang inyong hunahuna, kung dili ninyo pagapagugtod bisan pinaagi sa espiritu, kung sa pulong, kung pinaagi sa sulat, ingon nga gikan kanamo nga daw ang adlaw sa Ginoo kanuuna. Please, dili kamo magpalimpong ni bisan kinsa sa bisan unsa nga paagi, kay dili mahitabo kung dili moabot paguna ang pagkahulo ikan sa pagtuo o ikapadayag ang tao sa sala, ang anak sa pagkawala. 4, siya na nagabatok o nagatuboy sa iyang kaugalingon, batok sa tanan nga ginganlan Diyos, kung pinasimpa sa pagkaagi nga magalingkod siya sa templo sa Diyos, nga makapasunod sa ayat sugdayan sa iyang kaugalingon ingon nga Diyos. 5, wala ba kamo mahinumdum nga sa diha pag ako kaninyo ipamulong unan kaninyo kining mga butanga? 6, ug karon inyong hibaluan ang nagaulang aron igapadayag siya sa iyang kaugalingon nga panahon. Sige, kay ang tinago sa masupilon nagabuhat na, apan ugaling may usa nga nagaulang karon hangtod nga waon siya gikan sa taliwala. So, kukunya igapadayag ang masupilon nga pagkapatyon sa Ginoo sa espiritu sa iyang baba o pagkalaglagon sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Tanawa mga igsoon na aton tanawon sa verse 1 ha, sa di pa nato ni ko ano no. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together. Tanawa ha, and by our gathering together unto Him. So naghisgot ni siya pag-abot. Kaya ato sa literal na, naghisgot ni siya pag-abot. Okay? Sa literal ani o sa karaan ani nga interpretation mga igsoon, inganlan ni nila pagbalik. Okay?
Pagbalik ni Ginoong Jesucristo, literal. Okay. Pag mo diretso tas verse 3, giingon diri, let no man deceive you by any means, for that day shall not come. Dili na moabot ng adlaw. Sa literal lang, dili na moabot ng adlaw. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first. Gi-interpret ni mga igsuon sa karaan nga teaching, walay exempted ani, tanan diri nasa atong palibot, mao nilang interpretation. Gamay ra kaayo ang nakakita ani mga igsuon nga interpretation ng spiritual. Gi-interpret ni nila nga sa dili pa mobalik si Jesus, daghan jud kay mabugnaw. Daghan kay mabackslide, daghan mabugnaw, dili na madasig pag fellowship, wala na kadasig mo fellowship, wala na kadasig mo ampo, wala na kadasig mo tuos Bible. Mao ni interpretation sa karaan. Okay? So, when sila sa di pa kuno mo balik si Ginoong Jesucristo, daghan na mabackslide, daghan na mabugnaw, daghan na ang di mga lagad sa di na mga lagad o di na musunod sa kabutos Ginoo. So, mao na ilang interpretation no? Padayon ta. Balik ko na basa ang verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that the man of sin be revealed, the son of perdition. The man of sin, i-interpret ni mga igsuon sa Bible school mga Bible school, i-interpret ni nila. Kaya ang pagtudlo sa Bible school, kung maghisgot ng eschatology, perti yung pagkapalpaka. Wa gyoy mapili sa Bible school Assemblies of God, Bible schools Nazarene, tanan nila dihang Bible school mga igsoon, ang ilang gitudlo ay eschatology literal. External events ang ilang gimonitor. Take nota, external events ang ilang gimonitor. By God's grace, pinagistabang sa Ginoo ang atoa nakasentro sa suod. Internal tatanan, wa ta magbantay dyan itabos Israel. Wala, nga naman, kanang naas gawas mga igsoon, irrelevant na. Unsa may gitrabaho sa Ginoo, kita mo bitaw na magsitag bantay sa gawas mga igsoon, maapil na to atong silingan. Mahimo na inuntang ginawayon. Di na nato mabantayan ang atong kausaban kay nagsintag pamantay sa gawas. Siya gyud kinahanglan na siya mausab. Siya sige lang kagpanaog siya dito yung limot kay imo kitantanan di usbunon. So, mo ningo external. Unsa gisulti? Except there is a falling away first, that the man of sin, kining gitawag nga man of sin diri mga igsoon, gi-interpret ni sa karaan nga teaching, tradisyonal nato nga pagsimbag, pagtuon, evangelicals, Baptist, Assemblies of God, gi-interpret ni nga mao si Antichrist. Gi-interpret ni siya nga mao ni si Antichrist, ma-reveal, madayag sa katapusang mga adlaw. Pati na naghanas, tag-tag-an ani mga igsoon, og tanang relihiyon nga nagtag-tagan ani 40 yung pagkapakyasa, 1800 pang tinag-anay pagkapakyas, naghimo na puglaing tumo-tumo, pakyas gyapon. See, so tanaw na to ha, man of sin, interpret ni sa Antichrist, no? And that the man of sin be revealed, madayag, the son of perdition, who opposeth and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Only teaching sa Assemblies of God, evangelicals, nga mabalik ang templo nga literal sa kuan, mabalik ang templo nga literal sa Israel. Di ba? Isang kamot sa nahibaw ana, mo na magsitag tanaw sa Israel kay ala mo na ni inigday tukod sa temple dito, mo ni giningon day 1 kuno tribulation. Inigday kunong tukod sa templo dito sa Israel, rapture kuno. Pag humag-rapture, day 1 sa tribulation. Pag nahuman na ang templo, mulingkod si Antichrist dito. See, kita ninyo, mo na teachings, karaan, kinsa may nakasubaybay ana. Kadungog ana, Pastor Vinci, kami, ako mismo. Kaya di ako nagdako. So, mahimo ng literal temple dito. Pagkahuman sa literal temple, rapture. Pag rapture mga igsoon, lingkod sa Antichrist dito. Mao na siya teaching diha sa pre-trib. Ang problema ani ron mga igsoon kay kung atong palawman ang atong pagtuon sa Biblia, kining gisulti diri sa verse 4, who opposeth and exalted himself
above all that is called God, or that is worship, so that He Himself, so that He as God, seated in the temple of God, showing Himself that He is God. Kining word temple diri mga igsoon, sa New Testament, duha ka klase ang temple. Kini man kung usahay mag-eskwela Bible School, di na maguna lintihan o mayo sa mga estudyante ang gitudlo sa maestro. Kung mangutana po kasi mong maestro, nganlan magkag anang unsay nga anang critical kay utok. So ini mo eskwela kag Bible School, dili nakakapangutana dito, labi nag imong lisod-lisoron imong maestro, hakbong ka. So ang atong training magud sa religious nga pamaagi, we are trained to dawat ng dawat lang without question. Hindi na pwede. Lahi ng panahon na toron. Kinahanglan, imo nang gisalon ang imong gipaminaw. Mo bitaw na matingala, mo bitaw na moingon ko mga igsoon nga. Pag background gid mo, spiritual ra jud ka, wa ka mo eskwela secular, wala ka mo tan-aw sa ilang level of understanding nila sa secular. Di magreason ta reach out. Gahapon na ibata nga akong gitambagan, nila na ko isultingan. Mo eskwela sa Bible School, inighuman daw kuno niya grade 12. Ako siyang gitambagan, dong ayaw sa eskwela sa kag secular, paghuman yung kurso pat ka tuig. Nganuman, para mahibaw ka og unsay dagan sa utok sa mga professionals o mga tao nga nasa mga palibot. Nganuman, kay kung diretso kag Bible School, da nagbatiri mga igsoon. Di na lang ko mag-microphone. Kumudritso magugkag Bible School, tendency mahimo ka religious. Di na ka kamao mo reach out sa mga tao nga naas gawas. So, ang pamaagi mo dito, dawat ng dawat lang ka, wala ni mo gi-question ang gitudlo sa imuha. May pay kalibutan, kay kung imo labayan niya mga balita di as FB, di gud mo tuo dayon. Kita ninyo mga igsoon, na-exercise ang discernment. May pas mga secular, kaya na-exercise pa ang ilang discernment. Di gid mo pataka og kanang tuo dag mga information. Nga naman, they need to verify. O fact ba na imuha or chismis ra ba na? So dire mga igsoon, kini lang ha, tanawa, who opposeth and exalted himself above all that is called God, or that is worship, so that he himself, hinay rin yung kayo mga igsoon, di lang ko mag-microphone. Dako-dakoon lang ako akong tingog ha. So that he as God, seated in the temple of God, showing himself that he is God. Kining temple dire, sa ako nang gikaingon, sa New Testament, duha ka klaseng temple. Heron og naos. Heron, literal. Take note ha, heron, literal. Naos, spiritual. Ang gigamit diri nga Grigo, naos, kini man nga temple. So kung kini nga temple, guba na ang teaching nga na literal nga temple mabalik sa Israel. Dili na mabalik ng temple sa Israel mga igsoon. Nga gitudlo sa kadaghanan. Ay, paminaw mo ani mga igsoon na kay convincing ra ba kayo ning kuana teachinga kung maminaw mo ani sa literal mga igsoon, malisang gyud ka na once naa pa kay kahadlok, makontrol gyud ka. Nakuha ko ninyo mga igsoon, once naa pa kay kahadlok, makontrol gyud ka. Unya ang tao, once naa sa kahadlok, ganahan pod magpakontrol. O bitaw ng mga horror movies mo kita gyud tungod sa kahadlok sa tao. Ug tungod sa imong kahadlok, kay naa man kay kahadlok, ganahan gyud ka mo tan-aw kung uongo. Tungod sa imong kahadlok, ganahan sa gyud ka maminaw wali nga sigihan kag hadlok. Hello. So diri mga igsoon, dili ni siya literal temple. Spiritual temple ni nga gilingkuran sa man of sin. Take note ha, spiritual temple nga gilingkuran sa man of sin. Son of perdition. Pali ko basa ra gos Binisaya, versikulo 3 o 4. Salonika, Brad Albert.
Dili kamo magpalingkong ni bisan kinsa sa bisan unsa nga paagi. Kay dili mahitabo kung dili moabot paguna ang pagkapulo gikan sa pagtuo o ikapadayag ang tao sa sala ang anak sa pagkawala. So kana diha nga passage mga igsuon no, that passage does not predict a future world catastrophe. Take note ha. Kana diha nga passage mga igsoon gikan sa 1 hangtod sa 8, it does not predict a future world catastrophe. But it reveals a spiritual transition within. Take note ha, it reveals a spiritual transition. Spiritual transition within the people of God. So diha, si Pablo, giri-direct niya ang believers away. Giri-direct niya ang believers away from outward signs. Take note ha, si Paul, by inspiration of the Holy Spirit, giri-direct niya ang atong attention gikan sa outward sign padong sa inward understanding of how Christ comes. Unsaon pag-abot ni Kristo sa atong kinabuhi. Dili usa ka pagpanghitabo sa gawas, but as a living presence revealed within His body na padayag diha sa iyahang katawhan. Now, nga naman, the word coming mga igsoon, kini ha, kini. Ang word coming sa Griego, mauna ang word parousia. And parousia means presence. Period. Wala lain, presensya. Presence. Coming is presence. Appearing. The appearing. Asa man siya mo appear? Kung asa siya natago, adto siya mo appear. Unsa may gisultis Bible, Colossians 1. Kinila ha? Simple verses ra gyud kayo. Tanawa ha? Christ in you, the hope of glory. Asa si Christ? Nasa sud. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Unsa gisulti? Examine yourselves whether you are in the faith. Prove your own selves. Do you not know that Jesus Christ is in you? Nasud. Wala mo ingon ang Biblia. Christ in the skies is the hope of glory. Wala. Christ in heaven, literal heaven, is the hope of glory. Wala. Colossians 1, 26, 27 na. Unsing gisulti this Bible, Christ in us. In us, in you, in me, in all of us is the hope of glory. So the coming of Christ is ang appearing na niya sa atong kinabuhi. The coming of Christ is the appearing nga makit-an siya sa tagsa-tagsa kanato, madayag siya. Unsay pasabot ana? Sa klaro nga pagkastorya, mga usab ta. mga usab ta mga igsoon. Mao na sa mensahe diya kay kung magsitag bantay sa gawas, away mausab nato. Pero ang atong sud mo'y atong tan-awon nya, ikaw na sika monitor sa imong sud yan, tan-aw kasi mo igsuon nimo nga wa gyud magtan-aw sa sud si panaway. Pasagdahin lang to siya kay iya hapon ang style. Wa pa na siya katubo. So again, the message is all about becoming like the Lord Jesus Christ. Realizing that we are created in the image and likeness of Jesus Christ. Okay. Hinayag yun. So number 1, 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together unto Him. Point number 1, the day of Christ is an inward revelation of Christ's presence. Take note. The day of Christ, ang adlaw ni Kristo, it is an inward revelation of Christ's presence. Balikon ako, the day of Christ is not a calendar event, but the spiritual unveiling. Dili ni usa ka event sa kalendaryo, usa ka pagpanghitabo sa umaabot, kundili
espirituhanon nga pagdayag nga nagdalag kausaban. Kana bitaw, di na lang ko mag-microphone mga ison, ano lang ako, di butas tubangan ako. Kana bitaw na malandong ka, nibasa kas Bible, naminaw kag wali, unya nay punto nga imo nadungog, nga na-touch kay ka, nga nakahila ka, revelation na. Na-touch ka, nakahila ka, paghilak nimo, nahitandog ka, nakita nimo imong sayop. Nakita nimo imong sayop, pagkakita nimo sa imong sayop, pagkakita nimo sa imong diferensya, ang pulong nga nibadlong nimo buhi kayo, pero gidawat nimo na may gugma. Di ka na sa Ginoo. Nakita ganahan kita mamadlong, nya kasagaran na itong mamadlong, way gugma, muna ako mga igsoon, nagbantay, yung ko ng pagpamadlong, nga naman, kaya kumatawhanon ta, way gugma, oy, so sa mahitabo, nade, yun, maminaw, ang imong gibadlong, nga naman, may nabating gugma, then nindot yung Ginoo mo badlong mga igsoon, kaya ang iyang kasaba mga igsoon, oy, sandwich niya o, kuan, unsay nga anang iyang hapinan ba og mga positibong aspeto sa atong kinabuhi. Di man siya condemning, gugma man siya. So again, balikon ako mga igsoon. Number 1, the day of Christ is an inward revelation of Christ's presence. Balikon ako, the day of Christ is not a calendar event but a spiritual unveiling. Dili siya spiritual event, dili siya events kalendaryo, dili siya usa ka pagpanghitabo sa umaabot, kundi espirituhanong pagpandayag. The word coming speaks of presence, not distance. Okay? As Christ, si Kristo, ma-reveal sa atong kinasuluran, sa iyang katawhan, asa man na mahitabo? Sa atong consciousness, sa atong tagsa-tagsa ka mga huna-huna, as we align ourselves, align mo yung kaugalingon, as we live in a state of union. Pag moingon gani ko mga igsoon og state of union, ang imong huna-huna na usas sa huna-huna ni Kristo. Ang imong pagbati na usas pagbati ni Kristo. Ang atong kabubuton na usas kabubuton sa Dios. Meaning to say, misud ta sa estado di in the mind of Christ, maunay nag-function, maunay nag-operate sa atong kinabuhi. Sayunan ka ng mind of Christ, na maghisgotag negosyo. Sayunan kag muanha kada sa merkado niya, pahulmon lang ka sa makadiyot sa bisag katunga lang sa utok ni Henry C. Ay di gyud ka ma. Unom layo ra ka nang unom kabuwan nimo mga isod, bisag wa pa kay kwartas bulsa, basta pahulmon lang ka na ilang mga utok nila. Ang problema nato mga igsoon, dili bulsa, dili kwarta. Ang problema nato dara. Mobitaw na niingon si Rizal mga igsoon nga ang gikinahanglan sa atong kuan sa bayan daw is education. Sige kanuman. Kay kung dili ka mo eskwela, ang atong utok dili ma-upgrade. Di tama malandong dili na ma-upgrade. So our goal here, balikon nako, ang atong goal dire, it's not to go to heaven but to activate the mind of the Christ. Sure na tas heaven. Okay? Proceed ta mga igsoon. As Christ is revealed within our consciousness, we experience alignment. We experience union. Now, kini siya mga igsoon nga adlaw, unfolds wherever Christ becomes. Mahitabo lang ni siya, ma-reveal lang ni siya sa atua. Wherever Christ becomes the governing light. Take note ha, governing light sa atuang kinabuhi. Pag muingon ko, once God govern us, it's another story mga igsoon. Lahi na po na nga istorya. Ngano mo ingon kung lahi na nga istorya? Ani ni siya. Kini temple ni. Ang man of sin naglingkod man. Nakibaw mo sa individual nga revelation, individual ba nga revelation. Kibaw mo kinsa ng man of sin nga naglingkod sa templo sa Dios, nga nagpaka-Dios? Si Adan. Kanang imong pagkaluuran, kanang imong pagkasaputon, kanang imong pagkaisog,
kanang imong pagkalikramador, maunay naglingkod sa trono sa Dios. E nakuha ko yung mga igsoon. Maunang sa balay, di yun magkasinabot. Kaya manubsin may naglingkod sa temple. E nakuha ko yung mga igsoon na manubsin man. Kinsa man ang manubsin? Kita sa atong pagkatawhanon. Kita sa atong pagkatawhanon, mo'y naglingkod sa templo. Pero moingon na gani ka, kining kwarta na ko Ginoo, dili ni ako imuhan ni. Kining akong oras Ginoo amahan, dili ni ako imuhan ni. Kining mga bataa padagan, dili ni nako anak, imuhan ning anak, piniyalan ra ko ani nimo. Ana. Unsay naabot nako sa material nga aspito, dili ni ako imuhan ni. Kining ako ang health, dili ni produktos, vitamins, imuhan ni. Kining akong pananaw, kalagsik sa akong lawas, dili ni ako imuhan ni. Musod na gani ka ng estado, you are already living and dwelling in the kingdom of God. Ngano mo ingon ko nagpuyo na kas kingdom of God, kung mao na imong estado? Sa demokrasya mga igsoon, makapanag-iya tag yuta, pero gingharian gani mga igsoon, di gyud ka kapatitulos yuta diha. Ano man, tanang yuta diha sa gingharian, iyahan na sa hari. I-research ng mga kana mga nasod, mga igsoon sa Europe o sa Middle East nga gipanag-iyag hari. Why makapatitulo diha, pero nakanindot lang sa kita sa ilang oil, sila tanan na dibidindo. Haya-haya na dibidindo. Asa ka mangita? Mapaangkan ka na kay sustinto sa gobyerno. Kuryente ninyo, way bayad. Tubig ninyo, way bayad. Edukasyon sa imong anak, sponsored sa gobyerno. Elementary, high school, college, sponsored sa gobyerno. Mahospital mo, way bayad. Grabe. Wa lagi kay titulo, wa kay ektarya-ektaryang yuta, pero sa kita sa inyo ang oil ninyo, namoy bahin. Sa naman. Kung napaangkan kag tulo ka bok, dako kay kag sustinto. Muna mga babae dito, mga igsoon, di mag-uulog, di pakaslan. Dako magsustinto. Sana all. Oh, nya mapalda ka. Wala na. Diris Pilipinas mga igsoon, ingon sila nga kuan. Way ayos mo. Diris Pilipinas, anang pabilin, diri mo ni mga bride. Ano mo ingon kung mo ni mga bride? Sukul magpinanitay. Sukul pinanitay. Dili ang pag-abroad mo solusyon. Ang pagbalhin og nasod, no dili. Ang pag-ilis og nasod, dili mo solusyon. Ang pag-ilis og utok, kini dire mo atong ilisdan. Nakuha ko yung mga igsoon. Kaya padayon ta. Luke 17:21. The kingdom of God is within us, within you. Colossians 1:26, Colossians 1:27, Christ in you is the hope of glory. Dili Christ in the skies, dili Christ in the heavens, but Christ in us is the hope of glory. Number 2, second to the last, the man of sin, ang atoang Adamic consciousness. Adamic consciousness, gitawag ni mga igsoon sa prophetic apostolic o Adamic consciousness sa mga mystics, mga igsoon, mga laom og relasyon sa Dios ng mga tao na nahog sila, mga tao ba nga gigahin na lang gid nila ilang panahon diha sa Dios, gitawag na sila Christian mystics. Ato sila si San Pablo, Saint Francis of Assisi. Gitawag na sila mystics. Tapos binisaya pa, binugoy pa istorya, mga ermitanyo ba? Kana, sa araw di ta kasabot ana, mga ermitanyo. Okay. So, mga tao nga nagtuon, tibok nilang kinabuhi, gibugad as Ginoo. The man of sin represents religious consciousness. Religious consciousness. The man of sin, or gitawag ni mga igsoon sa lain nga mga termino, mass consciousness. Ba mo kunsa ng mass consciousness? Pasabton ta mo kunsa ng mass consciousness Ano?
Literalon lang na ito maayo. Sa classroom, ang bright diha, 3% ra sa GIS. Ang kanang 90, mo na gitawag na ko, the mass consciousness of the students. Kanang 10%, 3 santos 10%, mo na sila yung mga bata nga na exceptional nga panghuna-huna. 10% ra, 3 to 10% ra. Sa mga tao pod nga nagunit sa ekonomiya, 3 to 10% ra pod. Sa mga tao nga naglakaw sa espiritu, sud sa simbahan, sud sa so-called fellowship, 3 to 10% ra pod. Ang kanang 90, mo na gitawag na kog mass consciousness. Kadaghanan ba? Panghuna-huna sa kadaghanan. Huna-huna sa masa. Oh, kita ninyo? Huna-huna sa masa. So, kung dili ka mo sod anang state nga exceptional ka, wala ka, parehara ka sa kadaghanan. Sa atong pagsunod sa kabubutos Ginoo, mga igsoon, gamay ra gyud mo surrender. Gamay ra gyud ang mo surrender. Kung atong ibase sa statistics, mga igsoon, sa stats, moingon mo, napo ra siguro magpakamatay sa Ginoo. Ang kanang 90 mga igsoon, moingon siguro na, sa sunod na lang siguro sa pastor, Brad, ako sang hunahunahon og may musunod pa jud ko sa kabubutos Ginoo. Okay? So the man of sin represents a religious consciousness. The man of sin be revealed, the son of perdition who opposes and exalts himself above all that is called God. Okay, 2 Corinthians chapter 2, verse 3 to 4. The man of sin is not a single individual. Balikon ako. The man of sin. Ang man of sin, mga igsoon, dili na siya single individual, but a collective Adamic consciousness. But a collective Adamic consciousness. Religion, usa ka relihiyon, rooted, nakagamot sa gitawag na tog self-exaltation. A religion, collective Adamic consciousness, rooted in self-exaltation, control, and outward authority. Kana siya, exaltation, control, and authority, outward authority. Manipulative ba? Kontrolon mo. Nako'y kaila, gibebostanihan ako, di lang ako hisgutan angan. Sa nindot man tato siya mutudlo pud pastor, kamausad gyud. Pero sa dihang naminaw miglain pastor ba, niingon man gyud sila pastor nga undangan na ninyo. Diri sa tua, naapoy ni sulti nako, ni tugan sila sa kuha nga, pastor, lagawa lagi pastor kay pag fellowship gani mi diha ba ingnon mi sa amo ang pastora nga madubag kuno mis Ginoo. Ingko na unsa naman taon na, ay Ginoo, hallelujah. Manipulation and control. Dili na kabubutos Ginoo. Ngano man? Unsaon na to pagkakat-on mga igsoon sa pagpaminaw sa tingos Ginoo, kunay magsigig diktar na to sa tumbuhaton. Mao ni problema usahay sa mga inahan. Ha? Hello? Alkansi yung mga inahan ani ron. Kahilig mga ng mga inahan magsidiktar. Ganahan man kayo ng mga inahan magpaka-Holy Spirit. Ano ko yung mga igsoon? Ganahan kayo ng mga inahan magpaka-Holy Spirit kinabuhi sa ilang bana, sa ilang mga anak. Na kung di ganun mo tumanon, magkagubot mo. Pero sultian sa tamang mga igsoon, tagaan sa nato, paboran sa nato mga babae gamay, no? Di ganyan nilo mo panggaon ni mong asawa. Huwag na padulngan ni mong negosyo. Di ganina ni kita gani mo glaki nga gimalas-malas, daog-daogan ang asawa. Oh, daog-daogan na. Gimalas-malas. Mga igsoon sa kultura sa mga Hudiyo,
Grabe kay na sila ni tudlo ana. Di gyud musuod og transaksyon ug di kay baw yang asawa. Moingon na siya nga, day. Sa Hudiyo ni ha. Tanawar gud to mga naong sa kung katransaksyon day. Okay ba to day? Budil ta to di. Pag-ingon sa asawa ayaw kay murag katong usa ang kwarta ra gyud mo migapas ato. Sabot gyud sila duha. Yang asawa po nga controlling kayo, nakakita po abinyo nga i-control ang bana, di po na mao. Di po na mao. Pero ang asawa mga igsoon kinahanglan ng paggaon. Ngano man, ang asawa na itaguangkan. Ako nang gikaingon, ang asawa tagaig house, himuon na niyang home. Tagaig kwarta ang asawa, himuon na niyang lami kay nga pagkaon. Tagaig grocery ang imong asawa, himuon na niyang nindot kay nga sudan, nagkalain-laing sudan. Sige, kita mo sa asawa? Ano man, ang asawa manggod mga igsoon, i-conceive manggod na niya. Yang i-conceive 9 months ba? Tagaig problema ang asawa, iya po ng tigumon. Tagaig problema, iya ng tigumon. Pag abot og siyam ka buwan, bugahan kag impierno. Patay ka. Buga ng impierno, ulia pirmi nga nahubog ka. Ulia nga nahubog, ulia nga wa kay kwarta, ulia nga mang hilabot ka siyang kwarta, mana imong taga problema ba? Imong yung pasamkunon o mayo. Ay samkunon ginadyak mayo, magsira sa hilak. Hilak na sa mayo, hilak. Pag abot ang siyam ka buwan mga igsoon. Bugahan kag impierno anak. Muna mo ingon ko, gusto ka layo kay kag abdan sa imong negosyo, panggaay mong asawa. Luya. Ano naabot man tadi ay nga di man na mo yatong tema. The man of sin is not a single individual, but a collective Adamic consciousness or mass consciousness, religion rooted in self-exaltation, control, and outward authority. Religion rooted in self-exaltation. Di ta ganahan mo identify ang mga simbahan nga gagmay. Kaya ganahan ginato kato yung dagko kayo nga masimbahan sa Manila. New Life, gano man. Ganahan ta nga angan sa tong pastor, nasa tong agtang. Ang simbahan sa Manila, sa Assemblies of God, dagko kayo, ganahan kita ma-identify dito. Ganahan ta ma-identify sa dagko kayo nga mga organization. In other words, ganahan ta ma-identify sa Babylonia. Kaya any big organization mga igsoon, wala na gina. Gamay na lang yung kayong tinuod hisod. Nga naman, sakit kay pamalandungon mga igsoon ang pamaagi ni Kristo. Kaya ato yung striktohon. Si Kristo ang ipakaon sa 5,000. Karong panahon na, ang 5,000 gigatasan sa pastor. Sa inan mo anang G12, di anak mo na sila, nakadungogod mi. Di anak sila, dindot ng G12, kidaghan og membro. Kaya mo abot og 1 million na to membro, sa piso-piso lang, nanay 1 million. Na mao. Dili mao nang motibo mga igsoon. Muhatag ta. Pero gibadlong sa Dios. Pinaagi ni Jeremiah. Ang mga shepherds sa Book of Jeremiah gibadlong. Ngano man, ang ilang mga karniro, kibaw pa mo kung si gibuhat, gibadlong sa Dios. Ang mga shepherds, pinaagi ni Jeremiah, ngano man, ang mga karniro gipanitan. Unya ang mga panit mga igsoon nga baga kay gibaligya. Nay mga simbahan mga igsoon nga panitan kag maayo. Ano ko yung mga igsoon? Nindot kay na tanawon sa gawas. Nindot kayo. Igtanawon mo sila simbahan dako na kayo. Ako moingon jud ko sus daw uyas mga karniro nga gipanitan siguro nagpaay. Nay pipila diri gipanitan ang maayo. Diri sa tuwa mga igsoon, conviction. Sunod tas conviction sa Espiritu Santo. Musunod tas conviction sa Espiritu Santo, dili ta padiktar. Pero muhatag ta. Dili ta padiktar. Kuha mo yung mga igsoon. Man of sin. Naglingkod sa trono sa Dios, mo'y nagbuot, nagpadagan sa iyang kinabuhi. Okay? Asa man na, wala sa gawas, nasa sulod. Now, this consciousness sits in the temple of God. Kining gitawag na kong Adamic consciousness
Mass consciousness, naglingkod sa templo sa Diyos, which is the people of God. Claiming divine authority, nag-claim og authority sa imong kinabuhi, while obscuring gitabunan ng Kristo sa sod. Its unveiling is necessary so that the true spiritual authority may emerge. Ang unveiling sa atong tinuod nga kontra, importante kayo. Ang tinuod atong kontra, dili atong bana, dili atong asawa, dili atong mga anak. Nga nakita nimo pirming nagpabadlong, dili na mo'y imong kontra. Ang kontra nato mga igsoon, ang naa diha sa sod nga naglingkod sa templo sa Dios. Nga kutob na lang sa makita nimo sa gawas, naay diferensya. Oo, nyo mga igsoon. O bitong gitawag tag overcomer, kay naka-overcome ta sa tanang mga problema nga atong nakita sa gawas. Kay kanang atong nakita sa gawas mga igsoon, naarag yun na siya. Kita ka taong isog kayo. Kita ka taong isog kay tanan. Nga bisakin sa lang yung insultuhon. Nana siya problema. Ang problema niya yung kaugalingon. Galit siya sa mundo. Galit sa mundo. So again, balikon ako. Its unveiling is necessary so that true spiritual authority may emerge. Bantay mo anang, budot-dot kag may sa imong relasyon sa Ginoo niya. Nagi imong kinaiya ba nga mong gawas bitaw gyud? Nahidot-dot na hinuong kag maayo. Unok-unokon po kag maayo o naa na diha. Suway ra kog dot-dot ug may sa Ginoo. Kini terminos karaan nga maingon, kini hino magpalaw kung may relasyon sa Ginoo. Naapoy mga panuhay griskili. Actually dili na mga panuhay. Mga instrumento ra na nga ang tinuod panuhay nga naasod mo mugawas. Mao na siya nga ingon ka nga unsay nga anang kung ma-irritate pa ganita. Aka nakuha ko yung mga igsoon. Kung ma-irritate pa gani ka, somebody is controlling you. Wa pa nimo makontrol imong kaugalingon. For example, sakay ka, sakyanan. Pak, nag-traffic, isapot kag mayo. Sato pa, ang imong kalipay o kaguol, kontrolados outward events. Kontrolados pagpakitabo sa gawas. Kinsa may nagkontrol nimo? Ang pagpanghitabo o ikaw sa imong kaugalingon. Kung ikaw mo nakakontrolar sa imong kaugalingon, makapugong ka. Kung di ka kapugong, kontrolado ka sa pagpanghitabo sa gawas. The man of sin must be exposed. Sa Pentecostal, wa man ni ma-expose. Kaya pirmamentim lang pasanginlan sa tanas. Portimang luuyang sa tanas. Pentecostal, suod mong Pentecostal na simbahan. Kita, Assemblies of God, ako diha kikugikan, so wa pa ni ma-elevate niya akong utok sa Holy Spirit, mga igsoon. Tanang klaseng espiritu, nganlan. Gapuson ti ka sa tanas, kamot og tiil. Ilabay ti ka, balik sa impierno. Ay, nagbalik ka. Nga daw tang espiritu, gikapos na mo tanan. Gilabay ta mo sa impierno. Pag sunod adlaw, nagka-problema ko. Ano man, nakabuhi. Naglibog ko mga igsoon kung kinsa nagbuhi. Ngano nakapuga man ni taon ng panuwaya ni. Naghinginlan ko naman ito naging adlaw sa mga Ginoo. Ha? Di gyud na mubuwag na naman. Nakamata ko mga igsoon nga ang panuway nga kinahanglan gapuson, panamin diha. Panamin, kana ang panuway mo na kinahanglan magapos. Na diri sud naasod na to. Muni number 1 problema na sa ada. Ibang, ano man Adan, ano man na? Na, sa babae ay, gahibo mong kag babae. O babae, ano man ka? Natungod siya, wa. Blame shifting. Unang pagkakita ni Satanas sa mga bata nga napasinguan, niingon yun si Satanas, panguli mo sa inyuhang mga bataan mo, napasinguan ng pagsipuno na po mo, ako na po yung pasinginlan sa inyong inahan. Basta naman. Last. The man of sin is dissolved by the brightness of his coming. Chapter 2, verse 8 sa 2 Thessalonians.
Whom the Lord shall consume with the brightness, whom the Lord shall consume with the spirit of His mouth, and destroy with the brightness of His coming. Balik kong basa, 2 Thessalonians chapter 2, verse 8. Second Thessalonians chapter 2, verse 8. Balik ko balik basa sa Binisaya. Karon may tungod sa pag-andi sa atong Ginoong Kristo sa atong balagtagpo sa pagsugat kaniya, mag-aangyo kami kaninyo nagsuon, na dili unta kamo makuyawan pagdali ni pagnubaan, bisan pinaagi sa espiritu o sa pulong, o pinaagi sa sulat sa pahayag na daw kami mao ang nagaingon nga ang adlaw sa Ginoo ani ana. Ayaw kamo pagpalingkong ni bisan tinsa sa bisan unsang paagi kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga may tapuna ang pagsupit ug ang pagmutuma sa tawo sa kalabasan ng tawong pagalaglagon or nga magasupak o magapahitaas sa iyang kaugalingong batok sa kantanang ginatawag og Diyos o sa bisan unsa nga ginasimba nga tungod niya na siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Diyos o magapahayag na siya Diyos. Dili ba ninyo mahinungduman nga sa bisan pa ako uban kaninyo, isubingnan kuman kamong ini, o kamo nasayod nga unsa karon ang nakatubong kaniya aron nga unya na siya higapagadayag sa panahon nga gitagal kaniya. 7. Kay ang tinaguan sa kalapasan ika palihog o mao lamang nga ang nagpapugong niini karon magapadayon pa sa pagpugong hangtod nga makuha na niya. Last verse, o unya o galing ang masupilon igapadayag na o pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginhawa sa iyang baba o paglaglagon kini pinaagi sa pagpagayag sa iyang pag-abot. Whom the Lord shall consume with the spirit of His mouth and destroy with the brightness of His coming. 2 Thessalonians chapter 2, verse 8. Now, kini nga distraction, it is not violent, but revelatory. Unsay pasabutan ng revelatory? Dili violente nga paguba, kundi ang paguba sa Ginoo sa atong old concepts, sa atong Adamic consciousness, atong identification sa mass consciousness sa suod, ang pagguba sa Dios ana pinaagig pagpadayag. Sa imong pagtuon, sa imong pagpamalandong, na kay word na dungog sa Holy Spirit, na kay word na dungog sa Holy Spirit, kana usab imong mindset, na usab imong pananaw, na usab imong mindset, na usab imong pananaw, na usab imong perspective. Giguba sa Holy Spirit, gidismantle sa Holy Spirit ang imong old belief system. Sa unsa nga pamaagi? By introducing a new insight, a revelation sa atong kinasuluran. Again, balikon ako, this distraction is not violent, but revelatory. Error cannot survive in the presence of truth. Error cannot survive in the presence of truth. As Christ, si Kristo, is unveiled, gipadayag, diri kanato, religious deception. Take note, religious deception loses its power. Di na gyud na makagunit pa mga igsoon ang deception sa relihiyon sa akoa. Ngano man, grasya sa Dios, niabot ang anak sa Dios sa akong kinabuhi. Nadayag siya sa akong kinabuhi, sa akong kinasuluran. The brightness of His coming, ang kahayag sa iyang pag-abot mga igsoon, ang kahayag sa iyang presensya is the light of revelation. Take note the brightness of His coming is the light of revelation, and that light effortlessly consumes darkness by exposing it. Kana bitaw gitawag na tong revelation knowledge, mag-flow ka sa revelation knowledge, pagpadayag bas words, wisdom, nga nahayagan ka, nalamdagan ka, mao na pagpadayag. Gidismantle sa Holy Spirit ang atong old belief system. Pag dismantle sa Holy Spirit sa atong old belief system,
we realize and we wake up who we are. Nakita na to, kinsata. Okay? So John 1:5, the light shines in darkness. Malakay chapter 4 verse 2, the Son of Righteousness, ang adlaw sa pagkamatarong shall arise with healing in His wings. Now mga igsoon, kinibitaw mo dut-dut yung kag mais Ginoo, magpalawom kasi mo relasyon sa Ginoo, naay mga pagpanghitabo nga mo hinungdan, manggawas ng suod nimo. Actually, di naman guna kinahanglan pang ipagawas kung aware ka nga naa sa suod. Pero usahay tungod sa atong state of ignorance, naay mga pagpanghitabo mga igsoon nga maprovoke ta nga ang atong kinasuluran mugawas pa para makamatata nga kanang problema ha naa pagyud sa suod. So once makamatata nga naa na sa suod, diha muhilak tas Ginoo, magpaubos ta, moingon ta, Father God, wa gyud koy mahimoan eh. Nagkinahanglan ko si imong tabang. So sa imong pag-surrender sa Ginoo, diha tabangan ka niya nga maka-overcome ka na nga kinaiya. Once we realize mga igsoon nga ang man of sin mao day atong Adamic self, kini di ay kini manggod puno ni slikramo. Kining atong pagkaunod na puno sa likramo. Mao na remind yourself mga igsoon that we are spirits with a human experience. Sometimes malimot ta nga we are spirit created in the image and likeness of God. Mao na moingon ko ninyo mga igsoon, ang atong freedom of deliverance moabot lang when we wake up to the truth that we are not human beings. Unsa man ita pastor kun di ta human beings, spirit beings. Once makamatata nga espiritu ta nga nagpuyo tas lawas, mag-ana mo kamino sa atong problema. Nga naman, ang problema tanawa na ko na imong problema ang giatubang gikas buntag hangtod sa hapon. Problema man as tao, di man na problema sa espiritu. So kung tagaan mo taas panahon ang imong pagkatao, magka-problema gyud ka. Magka-problema gyud ka. Dito sa Cebu giingnan ko, niingon ka, pastor, di ka masakit. Subawan lagi ka. Bukat ka pagkasulti, no? Bawo mo giunsa na ko pagtubag. Tabang sa akong kaugalingon, o gitabangan po na ko siya, nga makamata siya, kinsa siya, makamata po ko kinsa ko. Gitubag na ko siya, giana na ko siya, Brad, ayaw kong i-associate sa akong lawas. Kaya kini nagtingog ron, wag yun ni sakit. Ang lawas, kagipuy anak ko, na sakit. Kana? Detachment must begin before we experience healing. Detachment must begin before we experience breakthrough. Nga naman, kay kung walay detachment, di ganita kailag kinsa ta. Mga ison, wag yung breakthrough diri. Nakuha mo yung mga ison. We have to wake up to the truth that we are spirit, created in the image and likeness of God. Ang atong kontra nga man of sin, mauna ang atong daang pagkatao, phantom identity. Atong identity sa kalibutan ba, nga atong na-establish. Mao na atong number 1 kontra. Ang atong tawhanong kinaiya, atong tawhanong pagkat. Kung kinsa ka sa unod, mao na atong kontra. Mao na man of sin, mao na antichrist. Ngita pataglaing antichrist mga igsoon, matagbaw ta pangita sa gawas, wa tay kalibutan, naday nagtago sud. Ha? Manindog talas pagtapos. Father God, salamat sa imong word, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong pagpasabot kanamo, salamat sa imong gugma, salamat sa imong paglig-on kanamo, Father God. Akong gipanalanginan tanan akong kaigsuonan karon. I continue to lift them up into your throne, kalinaw, kalipay, Father God, wisdom, understanding, kahibalo, financial nga panalangin, magauban kanila. Bisan na sa mga kaigsuunan kanako karon amahan nga naay gipangbati sa ilang kalawasan. Father, I declare complete recovery. I declare, Father God, that you will wake us up to the truth, that there is only one law, one power. You wake us up to the truth, Father, that we are complete, we are perfect, we are not sick. Og salamat kay Father God sa mga tubag sa pag-ampo, kayuhan sa panglawas, labaw sa tanan, Father God, transformation, enlightenment, Father God, og ang imong pagpukaw kanamong tanan kung kinsa kami.
gilip up akong kaigsunan karon. Salamat kay Father God. Amen ug amen. Usap ko lang sa Diyos. Pinaon na nakasabot ang tanan. Amen. Maminaw, Diyos ta. Ano, hindi ka may surat.